Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Makalipas ang ilang sandali sa imperial na pag-aaral ng kaharian ng Dayan, ang koro ng prinsipe ay humarap sa emperador. Magalang na nagkumpas ng kanyang mga kamay, at sinabi, "Humihingi ako ng paumanhin sa abala sa inyo ng hitang gabi na ito, Ama." Ang mukha ni Yan Jinghong ay nagniningning sa karangyan, at siya ay ngumiti habang sinabi, "Ngayon, sa wakas ay nauunawaan ko na si Ginoong Ye ay tunay na isang pandaigdigang henyo na konektado sa kapalaran ng ating Dayan." Si Jiang Chen na nakatayo sa tabi niya ay may malungkot na ekspresyon at idinagdag sa pagsang-ayon, sa tingin ko rin." Nang marinig ang koro ng prinsipe na pumupuri kay Ye Changqing, ang mukha ni Yan Yongyan ay lumiwanag, at siya ay ngumiti ng malapad, sinasabing, "Mabuti, napakabuti." Hindi niya maitago ang kanyang ngiti, lumakad, at hinawakan ang mga balikat ng koro ng prinsipe, sinasabing, "Jinghong, alam mo na ang pagbabalik ay ang daan patungo sa tagumpay sa paglinang ng landas. Masasabing hindi ko binaygo ang mga inaasahan ng emperador." Si Yan Jinghong ay biglang nagpahayag ng kanyang paghanga at nagsalita ng seryoso, "Ama, iminumungkahi ko na mag-ukit tayo ng isang gintong estatwa para kay Ginoong Ye sa Hall of Saints at parangalan siya bilang pinuno ng Confucian Sage upang hikayatin ang mga mag-aaral ng henerasyong ito na magsikap para sa kahusayan." Si Yan Yongyan ay tumalikod, ikinaway ang kanyang kamay sa pagsang-ayon ng hindi na kailangang mag-isip. Sang-ayon, umaasa ako na ang lahat ng mga iskolar ng Dayan ay makakamit ang tagumpay sa landas ng panitikan, upang hindi biguin ang mga pagsisikap ng ating mga nauna. Kasabay nito, sa detached courtyard kung saan nananatili si Ye Changqing, siya ay nakaupo sa itaas na palapag, nalubog sa maliwanag na liwanag ng buwan, nakakaramdam ng kaluwagan, ang kanyang mga daliri ay magandang sumasayaw sa mga key ng piano. Si Ye Changqing ay nagpahinga ng kanyang mga kamay, ang mga kwerdas ay umaalingaw sa huling tunog ng pagmamahal bago tumigil, umupo siya ng tuwid, ang kanyang mga braso ay may kumpiyansang nakapatong sa kanyang balakang, nakakaramdam ng isang masayang pananabik sa kanyang puso na parang siya ay nasa isang maligayang pagdiriwang. Kakaiba? Tila ang aking likod ay biglang naging mas matigas. Ang ibig sabihin ni Ye Changqing ay ang kanyang suporta ay naramdaman niyang mas matigas. Lumipat ang eksena sa susunod na umaga na may maliwanag na sikat ng araw na kumalat sa buong detached courtyard. Si Ye Changqing ay nagunat at humikab. Siya ay walang malay na lumabas sa bakuran na puno ng kagalakan habang naisip niya, "Ngayon ay lalakad-lakad lang ako sa imperial na kabisera." Matapos ang ilang hakbang, nakita ni Ye Changqing si Yan Jinghong na pumapasok sa pintuan. Nang makita siya, siya ay ngumiti ng maliwanag at bumati, "Magandang umaga, Ginoong Ye." Napansin ang medyo hindi pangkaraniwang ugali at tono niya. Si Ye Changqing ay kinamot ang kanyang ulo sa pagkalito. "Ginoong Ye, bakit kayo naparito ng maaga sa umaga?" Ang koro ng prinsipe ay ngumiti ng maliwanag at umamin, "Si Jinghong ay nagmuni-muni sa inyong patnubay at tulong kahapon, at ngayon ay lubos kong naiintindihan." Si Ye Changqing ay namutla sa mga salitang ito, at bumantong hininga sa loob matapos itong isipin sa buong gabi. Talaga bang ganyan kakaganti? Nag-aalala na baka sumabog at makipag-away sa kanya. Si Ye Changqing ay magkadikit ang kanyang mga kamay, mapagpakumbabang sinusubukang pakalmayin ang sitwasyon. "Noon, maraming bagay ang aking nasabi na maaaring nakasakit. Umaasa ako na ang koro ng prinsipe ay maaaring maging mapagunawa." Salungat sa kanyang inaakala, si Yan Jinghong ay ikinaway ang kanyang kamay, nagsasalita ng may tapang, "Hindi, salamat sa inyo, Ginoong Ye. Kaya ako ay nasa ngayon." Itinaas niya ang kanyang nakuyam na kamao at sa isang boses na nanginginig sa emosyon, nagpatuloy, "Ang tanging pinagsisisihan ko ay hindi kayo nakilala ng mas maaga." Si Ye Changqing ay parang naliligaw sa ulap, itinaas ang kanyang kamay upang kamutin ang kanyang pisngi at tahimik na nagtataka. Ano bang pinagsasasabi ng taong ito? Bakit wala akong maintindihan? Si Ye Changqing ay natatakot na ang matagal na pananatili sa koro ng prinsipe ay magdulot ng mas maraming problema, kaya mabilis siyang gumawa ng dahilan upang maiwasan ang sitwasyon. "Well, ngayon ang aking nakababatang kapatid na babae at ako ay may plano na maglakad-lakad sa imperial na kabisera. Kaya dapat na akong umalis." Pagkasabi nito, hindi na niya binigyan ng pagkakataon si Yan Jinghong na tumugon at mabilis na lumingon upang umalis. Makalipas ang ilang sandali, sa labas ng maharlikang lungsod, ang mga lansangan ay masigla at puno ng mga taong dumarating at umaalis. Sa sandaling yun,
Ang karwahe na may sakay na si Ye Changqing ay papalapit din. Siya ay sabik na hinayla ang kurtina, tumingin sa mga tanawin at mga tao sa paligid niya. At hindi napigil ang bumulalas ng may tuwa, wow, gaya ng inaasahan sa imperial na kabisera. Mukhang mas kanluranin ito kaysa sa bayan ng Xiaoy. Habang si Ye Changqing ay nagdaldalan, si Yan Bingxian ay tahimik na nakaupo na nakayuko ang ulo na parang may pinagninilayan. Isang dalaga na naglalakad sa lansangan ang nakita si Ye Changqing sa bintana ng karwahe at tinawag ang katabi niya. Tingnan ninyo ang binata sa karwaheng yun. Sila ay nakatitig sa kanya ng may paghanga at pumuri. Wow, siya ay talagang gwapo. Siya ay talagang kahawig ng gintong estatwa sa Changqing Dongshan Temple. Matapos ipahayag ang kanilang paghanga, ang tatlong babae ay nagmadaling tumakbo patungo sa karwahe, na naging dahilan upang ang mga kutsero ay magpanik at hilahin ang mga renda habang sumisigaw, tumigil. Si Ye Changqing ay nakatitig sa tatlong magagandang babae na nakatayo sa labas, na wala sa isipan at puno ng maraming nakalilitong tanong. Ang babaeng nakapulang damit, mahiyain na ikinaway ang kanyang buhok, ay unang nagsalita, gusto ko sanang malaman kung ang binata ay mayroon ng kataypan. Ang babaeng nakapink na damit ay walang hiya na nagsabi, kahit na mayroon, ayos lang. Maaari akong maging babae. Ang babaeng nakadilaw na damit ay sumali rin, sinasabing, ang aming pamilya ay tumatanggap ng mga manugang na lalaki. Sa harap ng pagmamahal ng mga babaeng ito, ang mukha ni Ye Changqing ay mabilis na nagbago ng kulay, at siya ay pinagpawisan ng malamig habang awkward na sumagot, mga binibini, kahit na ako ay may kaunting kagandahan, ang mga usapin ng lalaki at babae ay dapat magmula sa magkabilang panig. Pagkatapos ay nabawi niya ang kanyang komposura at magalang na nagpatuloy, kung kayo ay tunay na may damdamin para sa akin, maaari tayong magsimula sa pagiging magkaibigan. Si Ye Changqing ay lihim na nagalak sa kanyang sarili, ang mga dalaga ba sa imperial na kabisera ay lahat ganito kasigasig, tila ako ay mapalad. Hindi niya alam, may mga mabangis na pulang mata ni Yan Bingxian na nakatitig sa kanya mula sa likuran, ang ikasyam na prinsesa ay humakbang pasulong. Itinulak si Ye Changqing palayo sa bintana, pagkatapos ay pumikit ng may pagbabanta sa mga dalaga sa labas, nagtanong sa mahinang boses, ano ang sinabi ninyo kanina? Nakita ang mabangis na ekspresyon ni Yan Bingxian, ang tatlong dalaga ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang likuran, ang kanilang mga mukha ay namutla sa takot habang nauutal nilang sinabi, kayo ang ikasyam na prinsesa. Si Yan Bingxian ay ngumiti ng matamis, ngunit ang kanyang tono ay may taglay na walang kapantay na galit. Alam ninyo kung sino ako, bakit hindi kayo umalis sa aking daan, kung hindi, ipapakumpiska ko sa aking ama ang lahat ng inyong mga bahay, na naging dahilan upang ang tatlong dalaga ay makarinig nito at parang nawalan ng kaluluwa, nanginginig sa takot, hindi sila nang ahas na magtagal pa at nagmadalang tumakbo palayo, sabay na natakot hanggang sa lumuha habang sumagot, opo, aalis na kami kaagad. Si Ye Changqing ay nakatitig ng tulala sa labas, nagsisisi at tumatawag sa kanila. Hoy, bakit kayo umaalis ng ganito kabilis? Umalis para makontak kayo. Si Yan Bingxian ay nanlaban ang kanyang mga labi sa paghamak at nag-init, nakakaramdam ng hindi komportable at lihim na nagmumura, simpleng isip at bulgar, maglakas loob na kumapit kay Ginoong Ye. Biglang, lumingon si Ye Changqing sa pagkalito, tama yan, binibining yan, saan ninyo ako balak dalhin? Itinuro ni Yan Bingxian ang kalayuan at mahinahong sumagot, doon. Sumusunod sa kanyang direksyon, isang maringal na pulang tore ang nakatayo ng marilag at kahanga-hanga, masayang ipinakilala ng ikasyam na prinsesa ang Qingfeng Luoyu Pavilion, na may kabuuang 4 na palapag na nahahati sa mga seksyon para sa panitikan, pagpipinta, pananamit, at musika. Ang mga taong may magkakatulad na interes ay maaaring makipag-ugnayan dito. Habang inaakay niya si Ye Changqing sa loob, lumingon siya ng may pagmamalaki at idinagdag na ang bawat palapag ay pinamamahalaan ng mga nangungunang talento sa kani-kanilang larangan. Si Ye Changqing ay kitang-kitang nagpahayag ng kanyang tuwa at bumulalas, ganoon pala yun, masaya niyang ipinagdikit ang kanyang mga kamay, iniisip na tila posible na magkaroon ng magandang talakayan dito. Nakita ang maraming tao na pumapasok sa Qingfeng Luoyu Pavilion, si Yan Bingxian ay bumulalas, wow, napakaraming tao ngayon. Ang host ng Qingfeng Luoyu Pavilion, si Lu Raiyi, na nakasuot ng umaagos na lilang kasuutan at may hawak na bulaklak ng peach blossom, ay lumabas ng masaya upang batiin sila. Napagtanto na ang ikasyam na prinsesa ay dumating para sa isang pagbisita ng hindi malayong tinanggap, umaasa pa rin na mapatawad.
Lumapit si Yan Bingxian at hinawakan ang kamay ni Lu Raiyi, kumpidensyal na nagsalita, Ate Lu, ang Qingfeng Luoyu Pavilion ay hindi nagtatangi sa mataas at mababang katayuan, mayaman at mahirap, hinuhusgahan lamang ang antas ng kasanayan, huwag kayong masyadong mapagkumbaba. Si Lu Raiyi ay ngumiti bilang tugon, tama ang ikasyam na prinsesa, pagkatapos ay lumingon siya kay Ye Changqing na nagtatanong, maaari ko bang itanong kung sino ang taong ito sa tabi ninyo? Itinuro ni Yan Bingxian si Ye Changqing at formal na sinabi, ang taong ito ay. Biglang, si Ye Changqing ay nagkumpas ng kanyang mga kamao at sabik na nagpakilala, ako si Ye, at ako ay karaniwang interesado sa mga eleganteng gawain, pagkatapos ay nagpatuloy siya sa isang mapagkumbaba at magalang na paraan, matagal ko nang narinig ang inyong mga kilalang pangalan, at ako ay espesyal na pumarito upang magbigay galang. Si Yan Bingxian ay nakatitig sa kanya ng may gulat, bahagyang naguguluhan at nagtataka, ang apat na sining ni Ginoong Ye ay lahat nasa rurok, bakit siya nagpapakumbaba ng ganito? Ngunit di nagtagal, isang sagot ang lumitaw sa isipan ni Yan Bingxian, naiintindihan ko na, ito ay dahil nabanggit ko lamang na ang katayuan ay hindi mahalaga dito, tiyak na sadyang itinatago ito ni Ginoong Ye, nais na kumonekta sa pamamagitan ng kasanayan. Muling ngumiti si Lu Raiyi at nagbigay alam, 2 tao ang dumating sa tamang oras. Si Ginoong Wong ay kasalukuyang nasa atek, pasok po kayo. Si Yan Bingxian nang marinig ito ay labis na nasabik at si Ye Changqing ay lumingon ng may pagkamausisa, nagtanong, ikasyam na prinsesa, sino si Ginoong Wong, siya ba ay kahanga-hanga? Masayang ipinagmalaki ni Yan Bingxian, tama yan, siya ang pinakabatang master ng calligraphy ngayon, ngunit siya ay medyo sira-sira, ang koro ng prinsipe ay nagpadala ng 3 magkakasunod na utos na nag-aanyaya sa kanya. Ngunit tumanggi pa rin siyang sumali sa Dunglan Academy. Nang marinig ito, ang mga mata ni Ye Changqing ay lumaki sa tuwa habang siya ay bumulalas. Oh, tila dumating tayo sa tamang oras ngayon. Makalipas ang ilang sandali, sa isa sa itaas na palapag, maraming tao ang nakatayo sa ibaba, nakatingala, masayang nag-uusap, sa nakataas na plataporma sa gitna, isang babae ang nagsusulat ng ilang linya ng calligraphy, ang kanyang pangalan ay Wong Mo, na siya ring taong pinuri ni Yan Bingxian. Matapos, tumingala siya ng may eleganteng ngiti at sinabi, Zhao Qing, pakiusap kunin ito at ipakita para sa akin. Matapos ang kanyang pangungusap, ibinigay ni Wong Mo ang calligraphy sa isang lalaking alagad na nakatayo sa malapit. Itinaas niya ang calligraphy na may mga couplet patungo sa mga manunood sa ibaba at taimtim na ipinakilala. Si Ginoong Wong ay gumawa ng isang piraso na walang pamagat. Pagkasabi nito, sinimulan niyang bigkasan ang 2 linya ng tula. Ito ay isang marangal na karakter, walang pakialam at marangal, at hindi matatalo tulad ni Changqing. Ang isang lalaking nakakayumangging damit ay agad na nagtaas ng kamay upang magbid, magandang sulat. Tunay na magandang sulat, nag-aalok ako ng 500 taels. Ang lalaking nakabughaw sa likuran ay sumiksik pasulong, ang kanyang mukha ay namimilipit sa galit habang nagngalit ng kanyang mga ngipin at nagmura, sino ka para mang-insulto? Sa tingin mo ba ay sapat na ang 500 taels upang mabili ang calligraphy ni Ginoong Wong? Pagkatapos ay itinaas niya ang isang daliri at malakas na sumigaw, nag-aalok ako ng 1,000 taels. Ang lalaking nakakayumangging damit ay nagalit, itinaas ang 2 daliri ng mataas, at sumigaw ng mas malakas, nag-aalok ako ng 2,000 taels. Si Ye Changqing ay nagmasid sa matinding kompetisyon para sa calligraphy at natulala, bamulong sa kanyang sarili. Kaya ang pagsusulat ng calligraphy sa imperial na kabisera ay napakapopular, iniisip ko kung magkano ang maaaring ibenta ng aking sulat. Pagkatapos ay bamantong hininga si Ye Changqing at bamulong, ngunit hindi ko inaasahan na si Ginoong Wong ay isang babae. Si Yan Bingxian ay nagpakita ng ekspresyon ng malalim na paghanga, masayang nagkumpirma, tama yan, siya ay bata ngunit may mahusay na pinag-aralan, syempre, karapat-dapat siyang tawaging master. Biglang, isang nanunuya na binata na may mapang hamak ng ngiti ay malakas na nagkomento. Ang antas na ito ba ay talagang karapat-dapat na tawaging master? Siya ay walang iba kundi si Qin Chongan, ang batang panginoon ng kaharian ng Xiao, nakaupo na naka-cross-leg sa isang upuan, walang pakialam na pinaikot ang isang tasa ng tsaa sa kanyang kamay, nagpatuloy sa isang mapanuyang tono, ang eksenang pampanitikan ng kaharian ng Yan ay ganito na lamang. Narinig ang mapang insultong tono ni Qin Chongan, si Wong Mo ay pansamantalang nagulat at bumulalas. Ano
Ang mga manunood na humanga kay Wong Mo ay hindi napigil ang magsimulang sumisigaw at pumupuna. Paano siya maglakas loob na hamakin si Master Wong? Saan nanggaling ang taong ito? Pumarito ba siya upang gumawa ng gulo ng sadya? Anong karapatan mo upang husgahan ang calligraphy ni Master Wong? Si Chin Chongan ay dahan-daang tumayo mula sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay naglalabas ng napakalaking kayabangan habang siya ay bumantong hininga sa pagkainis. Sinasabing, narinig ko na ang Qingfeng Luoyu Pavilion ng kaharian ng Yan ay nagtitipo ng mga talento. Kakapunta ko lang mula sa kaharian ng Xiao upang makita ang mga natipo na talento. Nakikita ko na ito ay isang bungkus lamang ng mga singkamas na nagkakasama. Tumayo siya ng tuwid, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Wong Mo nang may mapanghamong tingin, pagkatapos ay tumawa ng mapanuya. Hindi inaasahan, silang lahat ay hindi matatawarang mga henyo na naghahanap ng katanyagan para sa kita. Ang mga sumunod sa kanya ay sabay na tumawa, umaalingaw sa buong silid. Si Wong Mo ay hindi mapanatili ang kanyang komposura, galit na sumigaw, "Ikaw, sino ang inaakusahan mo ng paghahanap ng katanyagan para sa kita?" Sa sandaling yun, isang magandang umuugoy na figura sa isang lilang damit ang bumaba at mahinang nagsalita. Kaya, ito pala si Chin Chongan, ang kilalang batang Panginoong Chen. Si Lurai ay nakatayo sa harap ni Chin Chongan, ngumingiti ng marahan habang nagpatuloy, paumanhin, matapos malaman ang kanyang pagkakakilanlan, ang lahat ay napabuntong hininga sa pagkabigla. Bumubulalas, Chin Chongan, siya nga talaga. Lumingon si Ye Changqing kay Yan Bingxian at nagtanong ng may pagkamausisa, "Binibining Yan, sino ang taong ito? Siya ba ay talagang tanyag?" Si Yan Bingxian, na medyo tensyonado, ay tahimik na sumagot, "Oo, si Chin Chongan ay ang kababalaghan ng kaharian ng Xiao, tanyag sa murang edad, hindi ko inaasahan na siya ay darating sa kaharian ng Yan." Nakita ang mga nagugulat na ekspresyon ng mga nakapaligid sa kanya, si Chin Chongan ay itinaas ang kanyang baba, ngumisi ng may pagmamalaki, at nagpahayag, "Ang malaman ninyo kung sino ako ay sapat na, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung ano ang tunay na calligraphy." Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay, nag-utos sa kanyang nasasakupan, "Dalhin ito rito." Ang dalawang tao sa likuran ay mabilis na tumugon, "Opo." Bawat isa ay naglabas ng isang rolyo ng telang papel na may nakasulat na 4 na simpleng salita, "Ang bentahe ay atin." Matapos basahin ito, si Wong Mo ay hindi napigil ang mamangha sa loob, kahanga-hanga, "Ang antas na ito ay tunay na higit sa akin." Si Chin Chongan ay nakatayo na nakakrus ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, mayabang, itinaas ang kanyang baba at sinasabi, "Kung ang lahat ng Tagayan Kingdom ay nasa antas ni Ginoong Wong, ipinapayo ko na ang Qingfeng Luoyu Pavilion ay magsara na sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang kahihiyan." Nang marinig ang kanyang mayabang na mga salita, ang dalawang iskolar ay nanginginig sa galit, ikinuyom ang kanilang mga kamao at umungol, "Ang maliit na taong ito ay napakayabang, gusto ko talaga siyang patayin." Gayunpaman, sa pagtingin sa aspeto ng talento, sinupil nila ang kanilang galit at sinabi, "Ngunit siya ay may kakayahan, magpigil muna tayo." Si Yan Bingxian ay nakaramdam ng pag-init ng kanyang dugo at ikinuyom ang kanyang kamao, nagmumura, "Paano siya maglakas loob na hamakin ang ating Dayan Kingdom? Nakakagalit." Nakita ang kahihiyan at galit ng mga tao mula sa Dayan Kingdom, si Chin Chongan ay lalong nasabik sa loob, isang kamay sa kanyang balakang at ang isa ay itinuturo ang mga tao, siya ay tumawa ng matagumpay at sinabi, "Oo, ito ang ekspresyon. Talagang nasisiyahan ako sa paraan ng inyong pagtingin sa akin ng may paghamak at gayunpaman ay wala kayong magawa, haha." Biglang, nagsalita si Ye Changqing, "Binatang Chen, nakikita ko na ang iyong sulat kamay ay walang dapat ipagmalaki." Ang kanyang mga salita ay agad na nakuha ang atensyon ng mga nakapaligid sa kanila, na naging dahilan upang ang lahat ay lumingon at tumingin. Si Chin Chongan ay parang isang timba ng malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay dumilim habang galit na nagtanong, "Sino ang nagsasabi niyan?" Si Ye Changqing ay tumayo ng matangkad at marangal, nagkumpas ng kanyang mga kamay sa pagbati, at sumagot, "Ako ito." Ang mga tao sa paligid niya ay tumingin sa kanya ng may pagkalito. Bumubulong sa isa't isa, "Sino ang maliit na taong ito? Hindi ko siya kilala, siya ay tila bago." Hinawakan ni Yan Bingxian ang braso ni Ye Changqing, nagmumukhang nag-aalala at balisa, at nagtanong, "Ginoong Ye, si Chin Chongan ay ang piling ng kaharian ng Xiao, sigurado ka ba dyan?" Si Ye Changqing ay ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at may kumpiyansang sumagot,
Binibining yan, huwag kang mag-alala, nakaramdam siya ng kasiyahan sa loob, lihim na nag-iisip, piling, gusto ko talagang makipaglaban sa isang piling. Si Qin Chongan ay lumapit kay Ye Changqing, ang kanyang ekspresyon ay puno ng sama ng loob habang sinabi niya, "Maliit na tao, sabihin mo sa akin," pagkatapos ay mayabang niyang tinanong, "Ano ang mali sa aking sulat kamay?" Tumingin si Ye Changqing sa calligraphy, mahina hong nagkomento, "Ang calligraphy na ito ay mukhang disente sa panlabas, ngunit ito ay fundamentally hindi naglalaman ng tunay na kahulugan ng sining." Narinig si Ye Changqing, si Qin Chongan ay parang nakikinig sa isang biro, inihagis ang kanyang ulo pabalik at tumawa hanggang sa pamatak ang kanyang luha, "Haha, tunay na kahulugan." Matapos tumawa ng malakas, lumingon siya upang tumitig kay Ye Changqing at tumugon ng malakas, "Ang maliit na taong ito ba ay nalilito? Maaari bang ipahayag ang tunay na kahulugan sa pamamagitan ng pagsusulat?" Si Ye Changqing ay nagpatibay ng isang seryosong kilos at mahinahong sumagot, "Dahil hindi mo ito makamit, hindi nangangahulugan na ang iba ay hindi rin." Si Qin Chongan ay kumbinsido na walang sino man sa mundo ang makakagawa ng ganoong gawa, kaya ikinaway niya ang kanyang kamay ng may pagmamataas at nagpahayag, "Sige, kayong lahat dito ay may kaunting alam tungkol sa brush at tinta, kung sino man ang makakaabot sa antas na iyong sinasabi." Itinuro niya ang pinto, ang kanyang ekspresyon ay seryoso, at buong tapang na nagpahayag, "Kung gayon, ako si Qin Chongan ay aalis sa Qingfeng Luoyu Pavilion na ito." Si Qin Chongan ay ngumisi ng may masamang hangarin at idinagdag, "Kung walang makakasulat nito, ang gintong karatula ng Qingfeng Luoyu Pavilion ay dapat tanggalin." Si Ye Changqing ay ngumiti at tinanggap ang taya sa kanya, "Sige, ako ang gaganap." Habang nagsasalita, siya ay walang pakialam na naglakad patungo sa mesa na may papel at brush.